Okay, so magandang hapon. Sabi ko babalik ako ng alas 3 pero alas 5 na ng hapon. So ayan, kung maobserbahan nyo medyo basa na siya kasi naka-absorb na siya. So mamaya isa pang activity ko gagawa ako ng mga ganyan. Maliliit yan, ganyan. So itong kokopit na to na pinakuluan ko to kahapon. So ayan. Piniga ko lang kanina tapos yan. Punuin na natin yung mga bakante. So medyo nilinis ko na yan. Hindi naman sobrang linis pero medyo nilinis na natin. Anyway, hindi yan yung topic natin. So ito ito yung sinalansan ko kanina. 48 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 6, 48. So ang gagawin ko ngayon, tulad ng sabi ko kanina, ilulubog ko lang yan. Mapansin nyo, mas moist na tong part na to yan, no? Mas mababa. Diyan ko naman ilalagay yung buto. Yan, sa bandang gitna ko lang siya nilalagay. Mas effective siya pag ganito kaysa tawag dito. Ilalagay ko na lang bigla. Kasi parang mas nakukulob siya. Yan. Hindi na masyadong kita ang layo kasi. Ito hindi masyado naka-absorb ng tubig kaya medyo laliman natin para makuha natin yung moist part. Okay, so medyo natagalan ako kasi kumain muna ang aking aso. So, tapusin ko muna itong pagpipindot-pindot dito. Pero itong idea niya na yun. Nakita mo? Kita mo ba? Yan. Hanapin natin yung kung saan siya pinaka-moist. Yan. Ano ito? Ito moist yung taas pero gusto natin medyo meron tayong parang kuweba. Yan. Yan. Ayan. Diyan na lang natin ilagay. Wala rito. Ito moist na sa taas Actually, pwede mo nang ilagay dyan. Pero gusto natin meron silang parang kama. Ayan, dyan. Ayan, mas moist dito sa gitna. Mas moist. Mas moist. Ayan, parang ganun lang yung idea. Ayan. Yung sobra, ayan. Makapit dito sa gamit ko. So, ganun lang naman gagawin ko hanggang matapos yan. So, tapusin ko na lang muna para hindi na kayo maboard sa kakatingin dyan. So, wait lang. Okay, so ayan. Yan. Ay, halata ba? Basta may konting crater. So, kung ikukumpara nyo dito, ayan, may mga konting crater sila sa gitna. Diyan sila tumubo. So, ngayon, kukunin ko na ngayon yung buto dun sa ref. Sige, tara. Okay, so isang part lang ng ref papakita ko. Kasi wala naman laman. So, ayan, Scamander, tsaka Ulmeti. Yan, nandiyan lang sa ref. Actually, pag nagtatanim ako, kinukuha ko lang yung kailangan ko, tas dadalhin ko doon. Pero since matatagalan pa ako pag ganon, dalhin na muna natin to, tas ibalik na lang natin pagkatapos. Wait lang. Okay, ayan. So, nandito na ulit tayo. So, ano ba sabi ko? Ilan ba yung tatanim kong Scamander? Tanim ba tayong 6? Tanim tayong 6, no? O 3 lang. Wait lang, ang hirap buksan ng isang kamay. Wait lang. Okay, so ayan. Ngayon, buksan naman natin to. Actually, hinahatak lang to Yan. So, kailangan natin 6 ba? Pwede naman 6. 2, 4, 5, 6. Sige, 6 na. 6 na yung hawak ko So, dito na lang natin ilagay yung Scamander natin. Isang hilera. Hirap. Mahirap kasi. Isang kamay lang gamit ko. Oo, kasalanan nyo. Yan. Yan. Shoot mo. Yan. Lagay mo lang dyan. Hirapan ako. Yeah. Tapos mamaya, hindi nalagay ko niya. Imagine nyo lang nalagay ko na lahat. Tinutulak ko lang yan ng konti. Ay, wait lang. Naglabo. Ay, tutulak ko lang ng konti para ma-push natin siya dun sa wet part. Yan.
Yan na siya sa wet part. Bahala na siya mag-germinate. Dati nga, pinapatakan ko pa yan ng nutrient solution or tubig para lang mag-initiate yung germination. Pero, yung ginawa ko dito sa kabila, ganyan lang. Nilubog ko lang sila ng konti dun sa wet part. Tapos, okay naman. So, Olmeti naman. Wait lang. Okay, so ito yung sa Olmeti natin. Katulad yan, lalagay lang natin sila dun sa pinrepair nating mga location nila kung saan sila tutubo. Ayan. So, tapusin ko na lang muna para mas mabilis ha. Wait lang. Okay, so nailagay ko na. At tulad ng sinabi ko kanina, pipit-piting ko lang siya dyan sa wet part na yan. Yan. Yan lang siya. Hayaan natin siya. Tumubo dyan. So, after 10 days, ano na yan? Transfer na yan. Ganun lang. Yeah, bro, isa sa pinakamalaga, lalagyan mo ng label dito kung anong date ngayon. Ano ba date ngayon? 16, July 16, Olmeti. Kahit Olmeti na lang ilagay mo kasi distinguishable naman yung Scamander tsaka Olmeti. Ang mahirap lang naman pag hindi mo masabi kung anong klaseng buto siya. Ay tubo or halaman yan. Pero sa umpisa, habang cotyledons pa lang yung lumalabas, mahirap talagang malaman. Ito sa Scamander, para mga after 7 days yata, medyo makikita mo na nagkakaroon ng red shade yung ano nila. Oo. Sabi yun? Yung dahon. Ayan, yung dahon. So, kaya na naman yan. Tutubo na yan dyan. Yata. Ayun pala, meron pa pala. Di, after natin yan, pag pag siksikin sila dyan. So, hanapin na natin yung ating wait lang. Kunin ko lang yung cover. Pag nag-germinate na sila after 2 days, ito yung cover na nilalagay ko. Since hindi pa naman sila mag-germinate, ang gusto natin maging maganda yung germination nila, ito ang gagamitin natin. Kasi, matatrap nito yung humidity. Wala kasi siyang butas. Yan lang. Actually, nung microgreens, ito na yung ginagawa ko sa microgreens, sa mga buto ng microgreens. Taas kasi germination pag ganyan. Okay, so ayan na. Bigyan na lang natin siyang privacy. Yan, sa ating automatic. Hindi naman semi-automatic na cover. Yan, napakaganda. That's it. Ako nang bahala sa label. Yun lang. Bye-bye.